Paliwanag sa enerhiya ng Leo, ang liwanag at anino sa loob. Naranasan mo na bang makilala ang isang tao na pagpasok pa lang niya sa isang silid, biglang nagiging mas mainit, mas maliwanag, mas buhay ang paligid? Isang tao na ang presensya ay parang sikat ng araw, kahit sa mga araw na tila malamig at malungkot ang mundo mo. Iyan ang enerhiya ng Leo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, nasa likod ng nating kislap, sa likod ng malakas na tawa, sa likod ng walang takot at kumpiyansang aura, ay may laban na walang nakakaalam? Dahil simple lang ang katotohanan. Hindi nagliliwanag ang Leo dahil madali ang buhay. Nagliliwanag ang Leo dahil ayaw nilang magwagi ang dilim. Tinitingnan sila ng iba at sinasabi, ang lakas mo, ang tapang mo, ayos ka lang lagi. Ngunit sa loob, ang isang Leo ay nakikipaglaban sa mga bagyong hindi mo maririnig. Dala nila ang mga sugat na hindi nila ipinapakita. Itinatago nila ang sakit sa puso sa likod ng biro. Nagpapakatatag sila dahil inaasahan ito ng mundo. At sa kabila ng lahat, kahit nasasaktan, kahit nag-iisa, kahit pagod na ang puso, pinipili pa rin nilang tumayo ng matangkad. Pinipili pa rin nilang magmahal ng tapat. Pinipili pa rin nilang magliwanag para sa sarili nila at para sa mga mahal nila. Ang enerhiya ng Leo ay hindi lang liwanag. Ito ay tapang. Ito ay apoy. Ito ay tahimik na lakas na isinilang mula sa bawat aninong kanilang nalampasan. At ngayon ating tuklasin ang katotohanan iyon. Susuriin natin ang liwanag at ang dilim sa kaluluwa ng isang Leo. Dahil kapag naunawaan mo pareho, doon mo tunay na mauunawaan ang puso ng isang Leo. Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na tila nagliliwanag mula sa loob, dala ang enerhiyang humihila sa lahat papalapit sa kanila, na ginagawa ang bawat silid na puno ng buhay? Iyan ang mahiwagang enerhiya ng isang Leo. Ang araw ng Leo ay maliwanag na nagliliyab, hindi lamang sa astrolohiya, kundi sa tunay na buhay. Ito ang apoy na gumagabay sa iba, ang init na nagbibigay aliw, at ang tapang na nagbibigay inspirasyon. Hinahangaan sila ng iba, sinusundan, at minsan ay naiinggit pa. Ngunit karamihan ay hindi alam na ang enerhiyang ito, ang liwanag na kanilang ipinapakita ng walang kahirap-hirap, ay isa lamang bahagi ng kwento. Karaniwang nakikita ang mga Leo bilang tiwala sa sarili, matapang, at walang takot. Sa Pilipinas, kung saan ang pamilya, komunidad, at katatagan ang humuhubog sa atin, ang lakas ng isang Leo ay nagiging mas kahanga-hanga. Sila ang mga humahawak ng sitwasyon sa oras ng kagipitan, tumatayo ng matatag habang ang iba ay nagdadalawang isip, at tahimik na dinadala ang bigat ng responsibilidad dahil nararamdaman nilang tungkulin nilang alagaan ang mga tao sa paligid nila. Ang tawanan, mga biro, at kasiglahan, ipinapakita nila sa mundo na maayos sila. Ngunit sa kaibuturan, sa likod ng tapang na ipinapakita, nararamdaman nila ang bigat ng bawat inaasahan, bawat pagkadismaya, at bawat sugat na ibinato ng buhay sa kanila. Ang video na ito ay hindi lamang tungkol sa astrolohiya. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kaluluwa ng tao sa likod ng tanda ng zodiac. Tungkol ito sa pagtingin sa isang Leo, hindi lamang bilang simbolo ng pagmamalaki at lakas, kundi bilang isang tao na nakikipaglaban, nagdududa sa sarili, at nagnanais na tunay na makita at maunawaan. Dahil ang enerhiya ng Leo ay hindi lamang tungkol sa liwanag, ito rin ay tungkol sa mga aninong nagbibigay kahulugan sa liwanag na yon. Ang pagmamalaki, tapang, at karisma, lahat ng ito ay umiiral dahil ang anino sa loob nila ang nagtutulak sa kanila na lumago, lumaban, at magliwanag ng higit sa iba. Sa mga susunod na minuto, sasamahan natin ang puso ng enerhiya ng Leo. Susuriin natin kung bakit sila nagliliwanag ng napakaliwanag, kung bakit sila mapagmatsyag sa pagprotekta, kung bakit sila nagmamahal ng buong puso, at kung bakit, minsan, itinatago nila ang kanilang sakit sa likod ng ngiti. Tuklasin natin ang nakatagong mga layer ng kaluluwa ng Leo, ang liwanag na humihikayat sa iba, at ang aninong humuhubog sa kanila upang maging matapang, komplikado, at natatanging individual. Sa pagtatapos ng video na ito, makikita mo ang isang Leo sa paraang hindi mo pa nakikita dati. Kung ikaw man ay isang Leo, nagmamahal sa isang Leo, o simpleng nais lamang silang maunawaan, tiyak na tatagos sa iyong puso ang kwentong ito. Maghanda kang pasukin ang apoy at anino ng puso ng isang Leo upang makita ang kislap at ang kahinaan na nagtatakda sa kanilang natatanging enerhiya. Dahil ang pag-unawa sa isang Leo ay hindi lamang tungkol sa astrolohiya, ito ay tungkol sa pag-unawa sa tapang, pagmamahal, at sa mismong espiritu ng tao. Chapter 7 Iliwanag ng Si.
may dahilan kung bakit natural na naakit ang mga tao sa mga Leo. Hindi lamang dahil sa kanilang tiwala sa sarili o karisma, kundi dahil sa init na nagmumula sa kanilang kaluluwa. Kapag pumasok ang isang Leo sa isang silid, kahit sandali lamang, nagbabago ang paligid. Nakakaramdam ng kaligtasan ang mga tao. Nakakaramdam sila ng pagkakilala. Nakakaramdam sila ng spark ng enerhiya na nag-udyok sa kanila ng umiti, tumawa, at ibahagi ang kanilang sariling liwanag. Ito ang kapangyarihan ng enerhiya ng Leo, ang liwanag na dumarating ng natural, ang liwanag na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nasa paligid nila. Ang puso ng Leon. Sa puso ng isang Leo ay isang pusong kasing tapang at bukas palad ng isang Leon. Sila ay mga tagapangalaga, leader, at tagapag-alaga ng sabay. Ang kabutihang loob ng isang Leo ay hindi lamang material, ito rin ay emosyonal, espiritual, at hindi matitinag. Nagbibigay sila ng atensyon, pagmamahal, at enerhiya ng hindi naghihintay ng kapalit. Ang kanilang tapang ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na humarap sa mga sitwasyon na maaaring ikatako ng iba. At ang kulturang Pilipino, na pinapahalagahan ang komunidad at pamilya, ay lalo pang nagpapatingkad sa aspetong ito. Madalas na ang mga Leo ang haligi ng kanilang tahanan, ang humahawak ng pamilya sa gitna ng unos, nagbibigay ng gabay, kapanatagan at lakas. Ang kahanga-hanga ay ang kanilang liwanag ay hindi humihingi ng pansin, kusang naakit ang mga tao dito. Ramdam ang hatak nito dahil ito ay totoo, hindi palabas lang. Ang ningning ng isang Leo ay bunga ng kanilang dedikasyon, habag, at kakayahang harapin ang buhay ng may optimismo kahit hindi madali. Ang wika ng kanilang pag-ibig. Pagdating sa pag-ibig, nagbibigay ang mga Leo ng may kahanga-hangang lawak na bihira lamang makakatalo. Mahal nila ng bukas, masigasig, at walang pasubaling pag-ibig. Ang kanilang katapatan ay matindi, naaalala nila ang mga nanatili sa kanilang tabi, ang mga rumespeto sa kanila, at ang mga kasama sa kanilang paglalakbay. Sa kulturang Pilipino, kung saan mataas ang pagpapahalaga sa katapatan sa pamilya at malalapit na kaibigan, ang pag-ibig ng isang Leo ay perpektong tumutugma sa mga ideal na ito. Hindi lang nila minamahal, pinoprotektahan nila, ipinagtatanggol, at ibinubuhos ang buong sarili sa mga taong mahal nila. At kahit inaasahan nila ang respeto bilang kapalit, bihira silang magtakda ng kondisyon, nagliliwanag sila para sa mga mahalaga sa kanila, madalas nang walang reklamo. Si kumpiyansa iya responsibilidad. Ang tiwala sa sarili ng isang Leo ay alamat, ngunit sa likod ng matapang na anyo ay may malalim na pakiramdam ng responsibilidad. Sa Pilipinas, maraming nakaka-relate sa balanse na ito, ang pangangailangang magmukhang malakas, suportahan ang mga mahal sa buhay. Manguna sa halimbawa, kahit mabigat ang mundo sa balikat. Madalas na tinatanggap ng mga Leo ang higit pa sa kanilang kakayanan, sa trabaho, relasyon, o pamilya. Ang kanilang liwanag ay hindi para sa sarili lamang, ito ay ilaw para sa iba. Nagbibigay sila ng tapang sa mga taong natatakot kumilos. Nagbibigay sila ng pag-asa kapag tila napakalaki ng panghihina. Ngunit ang kanilang kumpiyansa ay hindi kayabangan, ito ay panangga. Ito ang baluti na isinusuot nila upang harapin ang hamon ng buhay. Alam nila ang kanilang kahinaan, ngunit bihira nila itong ipakita sa iba. Ginagawang higit pang kahanga-hanga ang kanilang liwanag dahil ito ay pinipili, isang araw-araw na dedikasyon na lumabas, magliwanag, at gabayan ang iba, kahit minsan ay may alinlangan sa loob. Ang enerhiya ng isang Leo, sa makatuwid, ay kombinasyon ng puso, tapang, at talino. Ito ang init ng araw ng tag-init, ang apoy sa gabi, ang tinig ng kapanatagan kapag ang takot ay bumubulong. Ang pag-unawa sa liwanag ng isang Leo ay makita kung paano ang kabutihang loob, katapatan, at kumpiyansang may responsibilidad ay makakaapekto sa buhay ng iba sa kakaibang paraan. Ngunit ang liwanag ay isa lamang bahagi ng kanilang kwento. Sa bawat sinag ng ningning, may aninong umiiral, isang komplikadong aspeto na humahamon sa kanilang enerhiya at nagtatakda ng kanilang pagiging tao. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang nakatagong bahagi ng enerhiya ng Leo, ang aninong nagbibigay kahulugan at lakas sa kanilang liwanag. Chapter 2 Gandhi Anino ng G. Sa bawat Leo, may liwanag na humihikayat sa iba, at may aninong bihirang makita ng karamihan. Habang hinahangaan ng mundo ang kanilang tiwala sa sarili, karisma, at init ng puso, kakaunti lamang ang nakakaalam sa mga laban na tahimik nilang pinagdadaanan. Ang anino ng isang Leo ay hindi kahinaan, ito ay nakatagong komplikasyon na nagpapalakas sa kanilang ningning. Ito ang bagyong nasa likod ng araw, ang bigat sa likod ng korona, ang tahimik na luha sa likod.
ang ego na hindi inaamin. Ang pagmamalaki ay panangga ng isang leo. Pinoprotektahan nito sila mula sa paghusga, pagtataksil at pagkadismaya. Habang nakikita ng iba bilang kayabangan, ang kanilang itinatago ay kahinaan. Malalim ang pagkaalam ng mga leo sa kanilang imperpeksyon, ngunit ang pag-amin nito ay tila delikado. Sa kulturang Pilipino, kung saan pinapahalagahan ang sipakita ng lakas at katatagan, lalo pang tumitindi ang kanilang pagmamalaki. Tumitindig sila hindi lamang para magbigay inspirasyon, kundi para hindi makita ng iba ang mga bitak sa kanilang baluti. Gayunpaman, ang panangga na ito ay maaaring magpalayo sa kanila, nagdudulot ng sandali kung saan nararamdaman nilang hindi sila nauunawaan, nag-iisa, o nabibigatan sa mga inaasahan na kanilang dinadala. Ang lihim na sakit sa likod ng ngiti. Dalubhasa ang mga leo sa pagtatago ng kanilang sakit. Sila ay tumatawa, nagliliwanag, at namumuna, ngunit sa likod ng anyo ay may pusong nasasaktan, pagdududa sa sarili, at mga emosyonal na sugat. Nakaranas sila ng pagtanggi, pagkadismaya, at mga sandali ng malalim na kahinaan, ngunit bihira nilang ipakita sa iba ang lalim ng kanilang pakikipaglaban. Sa kulturang nagpapahalaga sa pagiging matatag para sa pamilya at kaibigan, madalas nilang pasanin ng tahimik ang bigat ng sitwasyon. Bawat ngiti ay maingat na binuo. Bawat biro ay maaaring nagtatago ng hindi nasambit na luha. Bawat kumpiyansang tindig ay maaaring nagkukubli ng panginginig sa loob. Malakas ang koneksyon nito sa kulturang Pilipino, maraming tao ang pinalaki sa pagsasabing magpakalakas, itago ang kahinaan, at pasanin ang bigat ng pamilya. Ipinapakita ng mga leo ang laban na ito. Ang kanilang anino ay hindi nakikita dahil pinipili nilang protektahan ang sarili at ang mga nasa paligid mula sa magulo at masalimuot na katotohanan ng kanilang emosyon. Kapag nabigo ang leo. Sa kabila ng kanilang lakas, bawat leo ay may punto ng pagbagsak. Kapag ang anino ay naging mabigat, kapag ang pagtataksil ay masyadong malalim, kapag ang pagkadismaya ay labis, maaari silang umatras ng lubusan. Ang katahimikan ay pumapalit sa tawa. Ang distansya ay pumapalit sa init ng damdamin. Kahit ang pinakamalalapit sa kanila ay maaaring maramdaman na sila'y isinara. Ngunit ang pagbagsak na ito ay hindi permanente. Isa itong kailangang siklo, paraan para makapagpahinga, magmuni-muni at maghilom. Itinuturo ng kanilang anino ang katatagan, kababaang loob, at kamalayan sa sarili, na humuhubog sa lakas na nakikita ng mundo bilang kumpiyansa. Ang anino ng isang leo ang dahilan kung bakit mas lumiwanag ang kanilang liwanag. Kung hindi mauunawaan ang kanilang mga laban, ang nakatagong sakit, at ang tahimik na pakikibakan na kanilang pinagdadaanan, hindi tunay na maiintindihan ang lalim ng kanilang tapang. Bawat gawa ng kabutihang loob, bawat tapat na kilos, bawat matapang na hakbang pasulong ay pinapagana hindi lamang ng liwanag, kundi ng anino, ang mga karanasang humubog sa kanilang puso, naghasa sa kanilang instinct, at nagbigay apoy sa kanilang alab. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang panloob na labanan ng enerhiya ng leo, ang tunggalian sa pagitan ng pag-ibig at takot, lakas at kahinaan, pagmamalaki at kababaang loob, na humuhubog sa kanila bilang parehong tao at kahanga-hangang nilalang. Chapter 3 Dani Panloob ni Labanan. Bawat leo ay may tahimik na digmaan sa loob, isang patuloy na tensyon sa pagitan ng kung sino sila at ng takot nilang maging sino. Sa panlabas na mundo, tila matapang, walang takot, at hindi matitinag sila. Ngunit sa loob, patuloy nilang binabalanse ang pangangailangang magliwanag at ang takot na ma-misinterpret, ma-reject, o maiwan mag-isa. Ito ang panloob na laban na nagtatakda sa tunay na lalim ng enerhiya ng leo, ang tunggalian sa pagitan ng pag-ibig at takot, lakas at kahinaan, pagma. Pagnanais ng pag-ibig takot sa pagtanggi. Nais ng mga leo ang purong pag-ibig, malalim, tapat, at hindi matitinag. Nais nilang makita at maunawaan para sa tunay na sila, lampas sa mga maskara ng kumpiyansa at karisma. Ngunit sa bawat pagbubukas ng kanilang puso, bumubulong ang anino, paano kung aalis sila? Paano kung hindi ako sapat? Ang takot na ito sa pagtanggi ay maaaring magpigil sa kanila, kahit nasabik ang puso nilang magbigay ng walang kondisyon. Ang kabalintunaan ay malinaw, ang kanilang pinakamaliwanag na liwanag ay madalas na ginagamit upang akitin ang pag-ibig, ngunit ang takot na mawala ito ang nagpapanatiling maingat sa kanila. Sa kulturang Pilipino, kung saan madalas pinipigil ang emosyon at mataas ang pagpapahalaga sa respeto, lalo pang tumitindi ang labanan na ito. Maaaring kumilos silang matapang sa labas, habang ang kanilang puso ay tahimik na nanginginig sa loob.
Lakasya kahinaan. Para sa isang Leo, ang pagpapakita ng kahinaan ay parang pagbubukas ng kanilang puso sa panganib. Ang lakas ang kanilang identidad, ang kahinaan ang kanilang takot. Bawat desisyon, bawat salita, bawat kilos ay maingat na sinusukat upang protektahan ang sarili at ang mga mahal nila. Natatakot silang ang pag-amin ng kanilang pinagdaraanan ay magpapababa sa tingin ng iba sa kanila. Ngunit sa tensyon na ito, nagiging kahanga-hanga sila. Ang tapang na harapin ang hamon ng buhay, magmahal ng bukas, at manguna sa iba, kahit na ang sarili nila ay may alinlangan, ang nagbibigay lalim at epekto sa enerhiya ng Leo. Bakit sinusubok ng Leo ang tao? Ang mga Leo ay hindi malamig o mapanlinlang, sila ay maingat na tagapangalaga ng kanilang puso. Sinusubok nila ang katapatan at tunay na damdamin ng iba dahil natutunan nila mula sa kanilang anino ang sakit ng pagtataksil. Sa pamilyang Pilipino, banal ang katapatan at malalim ang pagpapahalaga ng mga Leo rito. Pinagmamasdan nila, sinusukat at hinihintay bago tuluyang magtiwala. Ang pagsubok na ito ay paraan nila upang protektahan ang sarili at ang mga mahal nila. Ang pag-unawa sa asal na ito ay susi sa pag-unawa sa isang Leo. Hindi ito pagdududa, ito ay instinct ng kaligtasan na hinubog ng kanilang karanasan, pagmamalaki, at walang kapantay na pangangailangang panatilihin ang balanse sa loob. Ang panloob na laban ng isang Leo ay parehong hamon at regalo. Itinuturo nito ang pasensya, kamalayan sa sarili, at emosyonal na tibay. Hinuhubog nito ang kanilang liwanag, ginagawang mas maliwanag at mas makahulugan dahil ito ay pinapanday ng anino. Bawat desisyon, bawat tapang na hakbang, bawat gawa ng pagmamahal ay nagmumula sa patuloy na sayaw sa pagitan ng lakas at kahinaan. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin kung paano matututo ang mga Leo na balansihin ang kanilang liwanag at anino, at gawing personal na paglago, emosyonal na paggaling, at mas malalim na koneksyon sa mga mahal nila ang mga panloob na laban na ito. Chapter 4 Pagbabalans ng liwanag anino. Bawat Leo ay may dalang kislap at pasanin, liwanag at anino. Ang kanilang pinakadakilang paglago ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa dilim, kundi sa pagkatutong yakapin ito. Ang isang Leo na nauunawaan at nababalanse ang kanilang panloob na labanan ay nagiging hindi mapipigilan, hindi dahil sila ay walang takot, kundi dahil natutunan nilang gawing lakas ang kanilang mga pinagdadaanan. Malusog na kababaang loob. Tunay na likas sa isang Leo ang tiwala sa sarili, ngunit kung walang kababaang loob, maaari itong maging pagmamalaki. Ang pagkatutong magbahagi ng spotlight, ipagdiwang ang tagumpay ng iba, at tanggapin ang gabay o payo ay hindi nagpapababa sa kapangyarihan ng isang Leo, sa halip, pinapalakas nito ito. Sa kulturang Pilipino, kung saan pinahahalagahan ang respeto at pagkakaisa, ang kababaang loob ay nagiging tulay sa pagitan ng personal na ningning at epekto sa komunidad. Ang balansing Leo ay nagliliwanag ng maliwanag habang nananatiling kaakit-akit, madaling lapitan, at hinahangaan hindi lamang dahil sa tagumpay, kundi dahil sa karakter. Pahintulutan ang sarili na mahalin. Isa sa pinakamahirap na aral para sa isang Leo ay tanggapin ang pangangalaga at pagmamahal ng walang guilt. Sanay silang maging nagbibigay, tagapangalaga, at gabay. Ngunit tunay na balanse ay makakamtan kapag pinahintulutan nila ang iba na suportahan sila, ibahagi ang kanilang pasanin, at makita sila sa kanilang kahinaan. Sa mga pamilyang Pilipino, karaniwan ang siklo ng unang magbigay, ngunit kahit ang pinakamalalakas na lider ay nangangailangan ng pahinga. Sa pagbubukas ng kanilang puso sa pag-ibig, pinapalalim ng mga Leo ang kanilang koneksyon at nararanasan ang kabuuan ng kanilang emosyonal na mundo. Paghilom mula sa nakaraang sugat. Ang bawat anino ay may dalang aral. Ang mga lumang pagtataksil, pagkasugat sa puso, o sandali ng pagdududa ay hindi kahinaan, ito ay mga karanasang humuhubog sa tibay. Nagsisimula ang paggaling sa pag-amin, kilalanin ang sakit ng walang paghusga, pahintulutan itong umiiral, at matuto mula rito. Ang isang Pilipinong Leo na gumagaling ay iginagalang ang nakaraan habang niyayakap ang kasalukuyan. Binabago nila ang mga sugat sa damdamin bilang pinagmumulan ng karunungan, pasensya, at malasakit. Kapag nababalanse ng isang Leo ang liwanag at anino, nagiging makapangyarihan ang kanilang enerhiya. Ang kanilang apoy ay hindi lamang maliwanag, ito ay matatag, mainit, at kayang gabayan ang iba sa dilim. Ang kanilang mga anino ay hindi na nagpapabigat sa kanila, sa halip, pinapatalas ang kanilang unawa, pinapalalim ang kanilang empatya, at pinapatingkad ang kanilang tapang.
Ang balansing Leo ay hindi lamang nakakaligtas sa buhay, namamayagpag sila, nagbibigay inspirasyon sa lahat ng kanilang nakakasalamuha. Ang balanse na ito ay nagtuturo rin ng pangkalahatang aral. Ang espiritu ng tao ay lumalakas kapag niyayakap natin ang parehong ligaya at sakit, pagmamalaki at kababaang loob, lakas at kahinaan. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin kung paano mahalin ang isang Leo, unawain ang kanilang pangangailangan, igalang ang kanilang hangganan, at pahalagahan ang apoy na nagpapakilala sa kanila. Part 5. Paano mahalin Dianye isang G? Ang pagmamahal sa isang Leo ay parehong pribilehyo at responsibilidad. Malawak ang kanilang puso, matindi ang kanilang katapatan, at hindi malilimutan ang kanilang pagmamahal, ngunit ito ay nangangailangan ng pag-unawa, pasensya, at respeto. Ibibigay ng isang Leo ang lahat ng mayroon sila para sa mga taong mahal nila, ngunit kailangan din nila ng pangangalaga bilang kapalit, pagkilala, at espasyo upang magliwanag. Kapanatagan at consistency. Umunlad ang mga Leo sa tiwala at katapatan. Napapansin nila ang bawat kabutihang ginawa, bawat salita ng pampalakas, at bawat sandali ng tunay na malasakit. Sa kulturang Pilipino, kung saan banal ang ugnayan ng pamilya at pagkakaibigan, ang consistency ay wika na malalim na nauunawaan ng mga Leo. Kailangan nilang maramdaman na pinahahalagahan at pinapansin ang kanilang pagmamahal, hindi lamang basta inaasahan. Isang simpleng nakikita kita, pinahahalagahan kita, ay napakalaking bagay. Pag-unawa sa kanilang pagmamalaki. Ang pagmamalaki ng isang Leo ay bahagi ng kanilang pagkatao. Ito ay pananggalaban sa mga sugat sa nakaraan at sa bigat ng responsibilidad. Ang pangungutya, paninira, o pagpapababa sa kanila ay maaaring makasira sa kanilang espiritu. Sa halip, ang maingat na katapatan, respeto, at paghimok ay nagpapalakas sa kanila. May ugnay ito ng mga Pilipino, alam kung kailan suportahan ang mahal sa buhay at kailan magbigay ng espasyo na may pagpapahalaga sa kanilang dangal. Pagsuporta sa kanilang mga pangarap. Ang mga Leo ay pinapalakas ng ambisyon at pagkamalikhain. Pinakaliwanag ang kanilang ningning kapag pinapangalagaan ang kanilang mga hilig, iginagalang ang kanilang mga layunin, at ipinagdiriwang ang kanilang mga tagumpay. Bilang kapareha, kaibigan, o miyembro ng pamilya, mahalaga ang palakpakan sa kanila, habang alam din kung kailan sila dapat bigyan ng sentro ng pansin. Mas matamis ang kanilang tagumpay kapag ibinahagi sa mga nakakaunawa at iginagalang ang kanilang paglalakbay. Sa pagrespeto sa kanilang kahinaan. Bagamat tila tiwala sa sarili ang mga Leo, may mga sandali ng malalim na kahinaan. Hindi nila madaling ibahagi ang kanilang sakit. Kung sapat ang pagmamahal mo upang masaksihan ang kanilang tunay na damdamin, igalang ito. Iwasang gamitin ang kanilang pagbubukas laban sa kanila. Sa halip, magbigay ng empatya, pag-unawa, at ligtas na espasyo upang maiproseso ang emosyon. Pinapalakas ng pagrespeto na ito ang ugnayan at pinapalalim ang tiwala. Ibigyan sila ng espasyo upang magliwanag. Kailangan ng mga Leo ng kalayaan upang ganap na maipahayag ang kanilang sarili, ang kanilang enerhiya, pagkamalikhain, at pamumuno. Sa kulturang Pilipino, madalas pinahahalagahan ng komunidad, ngunit sagrado ang personal na liwanag ng isang Leo. Ang pagsuporta sa kanila ay hindi nangangahulugang kontrolin o limitahan sila. Ito ay nangangahulugang ipagdiwang ang kanilang individualidad at himukin ang kanilang paglago. Ang pagmamahal sa isang Leo ay balanse ng paghanga, pasensya, respeto, at emosyonal na talino. Kapag tinugunan ng tama, ito ay pagmamahal na masigasig, tapat, at nagbabago. Ngunit upang tunay na maunawaan ang isang Leo, kailangan din kilalanin ang tapang na kinakailangan upang sila ay magliwanag, ang mga laban na tahimik nilang pinagdadaanan, at ang apoy na nagliliyab sa kanilang liwanag at anino. Sa susunod na kabanata, ibubunyag natin ang twist, ang nakatagong katotohanan tungkol sa enerhiya ng Leo na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa kanila magpakailanman. Part 6, End Twist. Narito ang katotohanang bihira mapansin ng karamihan, ang mga Leo ay hindi nagliliwanag dahil sila ay walang takot. Nagliliwanag sila dahil sila ay matapang. Madaling tingnan ang isang Leo at isipin na natural ang kanilang kumpiyansa, na ang karisma ay dumarating ng walang kahirap-hirap, na ang kanilang tawa ay walang itinatagong sakit. Ngunit ang realidad ay mas malalim. Bawat gawa ng tapang, bawat kabutihang ipinapakita, bawat hakbang na kanilang tinatahak sa hamon ng buhay ay isang sinadyang pagpili. Isang pagpili na harapin ang takot, sakit ng puso, at kawalang katiyakan ng direkta.
Isang pagpili na patuloy na kumilos, magmahal, at magbigay, kahit mabigat ang kanilang puso. Ang kanilang ningning ay hindi kawalan ng pakikibaka, ito ay tagumpay laban dito. Ang kanilang liwanag ay hindi maskara upang itago ang kahinaan, ito ay patunay ng katatagan. At ang kanilang mga anino, ang pagmamalaki, sakit, at pagdududa, ay hindi depekto. Ito ang mga bagay na humuhubog sa kanilang tapang, nagpapalalim sa kanilang empatya, at nagpapalakas sa kanilang katapatan. Para sa mga Pilipinong manonood, ito ay tumatagos ng malalim. Marami sa atin ang pinalaki sa aral na maging matatag, magpatuloy, at protektahan ang mga mahal natin. Pinapakita ng mga Leo ang aral na ito sa pinakapuro nitong anyo. Ang kanilang apoy ay hindi lamang kislap, ito ay sigaw laban sa hirap ng buhay. Kaya sa susunod na makita mo ang isang Leo na tumatawa, nangunguna, o nagmamahal, tandaan ito, nagliliwanag sila hindi dahil madali ang mundo, kundi dahil pinili nilang bumangon, muli at muli, sa kabila ng mga anino sa loob nila. Ang pag-unawa sa twist na ito ay nagbabago ng lahat. Binabago nito ang paghanga sa respeto, ang pagkasabik sa empatya, at ang koneksyon sa pagmamahal. At ngayon, tayo ay lilipat sa climax, ang pinakahuling mensahe ng enerhiya ng Leo, kung saan nagsasanib ang liwanag at anino sa isang katotohanang maaaring magbigay inspirasyon sa ating lahat. Part 7 Climax, dan hitunay enay kahulugan ng enerhiya ng Si. Ang enerhiya ng Leo ay higit pa sa karisma, init ng puso, o pamumuno. Sa pinakapuso nito, ito ay isang malalim na aral tungkol sa tapang, pagpapahayag ng sarili, at pagmamahal. Bawat kilos ng isang Leo, bawat ngiti, bawat gawa ng kabutihan, bawat proteksyon na kilos, ay pinapagana hindi lamang ng liwanag, kundi ng anino. At sa pagkakaisa ng liwanag at anino, naroroon ang kanilang tunay na mahika. Itinuturo sa atin ng isang Leo na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, ito ay ang patuloy na pag-usad sa kabila nito. Ipinapakita nila na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto, kundi sa katapatan, pagsisikap, at kahandaang protektahan at alagaan ang iba, kahit na nasasaktan ang puso. Ang kulturang Pilipino, na may diin sa pamilya, katatagan, at tapat na pagmamahal, ay malalim na nakaka-relate sa katotohanan ito. Pinapakita ng mga Leo ang balanse ng pagbibigay at pagpapatatag para sa mga mahal nila, at ang kanilang tapang ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kahinaan gaya ng sa pagmamalaki. Ang kanilang liwanag ay nagbibigay inspirasyon, ngunit ang kanilang anino ay nagtuturo. Kung walang anino, ang kanilang ningning ay magiging hungkag. Ang mga nakatagong pakikibaka nila ang nagbibigay lalim sa kanilang kagalakan, katotohanan sa kanilang kumpiyansa, at karunungan sa kanilang pamumuno. Bawat hamon na kanilang hinaharap, bawat sugat sa puso na kanilang dinaraan, bawat sandali na pinipili nilang bumangon sa kabila ng sakit, ay humuhubog sa kanilang karakter, at naglalabas ng enerhiya na kumikilos sa lahat ng nasa paligid nila. At narito ang pinakahuling katotohanan, ang enerhiya ng Leo ay hindi lamang tungkol sa individual, ito ay tungkol sa koneksyon. Ito ay tungkol sa paggamit ng kanilang liwanag upang itaas ang iba, tungkol sa pagbabalik ng anino bilang aral, tungkol sa pagpapakita na kahit sa gitna ng kahirapan, maaari kang magliwanag, manguna, at magmahal ng buo. Ang kanilang paglalakbay ay blueprint para sa ating lahat, yakapin ang sariling liwanag, kilalanin ang ating mga anino, at hayaang parehong gabayan tayo tungo sa tapang, malasakit, at paglago. Kapag naunawaan mo ang enerhiya ng Leo, nauunawaan mo rin ang espiritu ng tao. Ito ay isang sayaw ng ningning at kahinaan, ng apoy at pagninilay, ng pagmamahal na nagbabago hindi lamang sa nagbibigay, kundi sa lahat ng nahahawakan nito. Part 8 Huling mensahe. Kung ikaw ay isang Leo na nanonood nito, tandaan mo ito, mahalaga ang iyong liwanag. Bawat gawa ng tapang, bawat kilos ng pagmamahal, bawat sandali na pinipili mong magliwanag sa kabila ng mga anino sa loob mo ay isang regalo, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa lahat ng nasa paligid mo. Mas malakas ka kaysa sa iyong iniisip, mas matapang kaysa sa iyong naiisip, at mas kahanga-hanga kaysa sa unang tingin ng iba. Para sa mga nagmamahal sa isang Leo, igalang ang kanilang liwanag at pahalagahan ang kanilang anino. Unawain na ang kanilang kumpiyansa ay pinaghirapan, ang kanilang katapatan ay pinaghirapan, at ang kanilang pagmamahal ay ibinibigay ng buong puso, ngunit lamang kapag inalagaan ng pasensya, tiwala, at pagmamalasakit. Kilalanin ang kanilang mga pakikibaka, ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay, at tumayo sa kanilang tabi sa gitna ng mga bagyong tahimik nilang hinaharap.
Itinuturo sa atin ng mga Leo ang isang mahalagang katotohanan, ang tapang ay isinilang sa anino, ang pagmamahal ay pinalalakas ng mga hamon, at ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa bawat bahagi ng ating sarili, ang liwanag at ang dilim. Ang iyong paglalakbay bilang Leo, o ang koneksyon mo sa isang Leo, ay hindi lamang tungkol sa paghanga, ito ay tungkol sa pag-unawa, empatya, at inspirasyon. Kaya hayaan mong maging paalala ito, magliwanag ng matapang, magmahal ng malalim, at huwag kailanman itago ang iyong apoy. Hayaan makita ng mundo ang iyong ningning, ngunit igalang din ang mga aninong humubog sa iyo. Sapagkat sa pagkakaisa ng dalawa, ang liwanag at ang anino, nagiging tunay na hindi mapipigilan ang isang Leo. Yakapin ang iyong enerhiya. Yakapin ang iyong paglalakbay. At tandaan, kailangan ng mundo ang iyong liwanag, at ang aninong iyong dala ay bahagi ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa puso ng enerhiya ng Leo. Kung ikaw ay isang Leo, o nagmamahal sa isa, sana ang video na ito ay nakatulong sa iyo na maunawaan ang ningning at mga anino na tunay na nagpapakahanga sa kanila. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa zodiac at mga kwento sa astrolohiya. Mag-comment sa ibaba ng iyong zodiac sign at sabihin sa amin kung nakikilala mo ang mga katangiang ito sa iyong sarili o sa isang mahal mo.